Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay ating pag-aaralan ng mga matindihang naging laban sa round number 8 ng ongoing Singfield Cup. Ang nakaharap ngayon ni Wesley ay ang matindiring nanalo nitong nakaraang round na si Pragnananda ng India. Ayan, matapos ng talunin ni Wesley si World Champion Gukesh, isusunod niya ba itong ililigpit? Yan po nga alamin natin. 2 games po ang i-analyze natin sa round na ito. At bago natin simulan ay sagutan muna natin sandali ang puzzle na iniiwan sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yung nakaraan. Congratulations po sa mga nakakita ng Rook G3 check. Check muna bago kainin ang tore. At kakapturin yan, dito ngayon pupunta para walang check dyan na makukuha yung pass pawn tapos magpo-promote na unstoppable. Okay po, at dahil may missions ito, kompleto na, nagkaroon na po ako ng achievements na daily puzzle achievements. Ayan, marami pa po dito mga achievements na dapat makuha mga kamatsas. Pero kayo na pong bahala. Kung kayo yung nagtitraining, the best itong Internet Chess Club. At ito naman po ang puzzle na iiwan natin for today's video. It's white to play mga kamatsas. Ano po kaya ang magandang gagawin dito ng puti? Na brilliant talaga. Okay, bahala na kayo sa mga wala pang Internet Chess Club. Ang link ay makikita nyo lang po sa description below para kayo ay makapag-download na at magkaroon na kayo. Ang ginawa dito ni Prag nag-E4, E5 si Wesley, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, ayun. Ayun, grabe. Buhay pa pala itong fried livers attack. Fried liver attack yan ng Italian eh. Para atakihin kagad yung F7. Pero ito po, ginagamit yung variation na yan sa blitz at rapid. Pero bakit ginamit sa long game? Nag-D5. Talagang obligado yan para matakpan yung threat sa F7. Knight A5. Ayan. Kasi po, ayan, para sa mga hindi pa nakakaalam, pagka binawi kasi kagad yung pawn D5, may sacrifice Knight takes F7. At yan po ay talagang common na sa theory. Losing ang black dyan. Okay, mahaba-haba pa yan pero delikado ang black dyan. Kaya ang ginagawa dito, nagda-Knight A5 muna. Atakihin muna ang bishop. Okay, Bishop B5 check para mag-gain ng tempo, hinaharangan, capture, at nag-Bishop D3. Dito po, sa ganitong linya, tanggap ng black na 1 pawn down siya. O si Wesley, tanggap niya na 1 pawn down siya. Pero kailangan niyang i-compensate. Ang kapalit ay iba yung developments. Mailabas niya ng mas mabilis kumpara sa puti. Kasi 1 pawn down na siya eh. No choice kung di bigyan ng kapalit na positional compensation. Nag-Knight D5 para atakihin ang Knight. Umiwas, bumalik. At nag-Bishop D6, develop. Depensa na rin sa pawn. At nag-castling na Knight F4 muna. Nakita nyo po ang mga paramdam na bitaw ni Wesley sa kanyang sacrifice pawn. Knight F4, pressure kagad sa Bishop. May pressure kahit papaano sa G2 yan. At nag-Knight C3. Hindi pinansin ni Prag. Na-realize niya hindi pwedeng magpatumpik-tumpik. At hindi pwedeng magpa-delay-delay dahil malilate siya ng developments eh. Kaya ano ba kung capturein? Yan ang nasa isip ni Prag. At dito talagang kinapture na ni Wesley. Bakit po kinapture? 1 pawn down siya. Na-realize niya, okay, 1 pawn down ako. Lamang ka isang pawn pero double pawn ka. Parang ganun din yan. Parang isang pawn na lang pantay yan. At yung bishop, ipit pa. O, makakapagpaipit, di makagalaw yung pawn. Paano madidevelop yan? At nag-castling, nag-Knight E4. Ayan, para i-threat yung bishop, umatras. At may threat na rin sa D3 at nag-Queen C2. Okay, para depensahan. At dito, nag-C5. Ayan, mga kamatsas. Siguro, alam na alam pa ni Wesley ito. O ng dalawa, no? Na naglalaban. Kasi bookline pa eh. O C5, ginanon lang, pakain na naman. Kinapture dito ni Prag. O pero teka muna mga kamatsas, ano? Kasi pag ito, okay, di pa rin pala makapture yun. Oo nga. Okay, bitin pa yung bishop. Bishop A6, ayun. May mga pabitin eh. Rook E1, bishop takes D3, and then B3. Para i-develop naman ang bishop. Nag-rook E8, ayan, develop din. And extra support na rin sa E5 pawn. At nag-bishop to E3, ayun, develop. Okay, mga tore, nagkita na. Nag-Bishop B6. Queen C3. Iwas. Kinapture ang Knight. Grabe, ang haba ng bookline. Alatang aral na aral itong dalawang ito. Rook C8. Ayan o, hindi pa naman bago yan eh. Recorded pa eh. Nasa database pa eh. Atake sa Queen. At nag-Queen B4 umiwas. Knight C6 hinabol. Nag-Queen D6.
Knight D4, grabe, parang nagbabasahan sila ng libro. Bookline na bookline, sabay eh. O Knight D4, kinapture, Rook E takes D8, grabe. Ang haba na 24th move na, bookline pa rin. Rook C1, ayan na. Pagtira po ng Rook C1, yung tira ni Wesley, yun, na dinipensahan, sinolid muna yung pawn E5, dyan nahiwalay na sa riles ng pagka-bookline at sa bagong tira. Okay, dahil ang old line ay Rook takes C1. Yan ang old line na palagi ang ginagawa, mga kamatsas. O pero dito, F6, sinolid lang ni Wesley yung E5. Grabe, pa endgame na. Dito palang lumabas yung bagong labanan or bagong position. Knight E1. Okay, Knight E1 muna. Para iwas din sa exchange kasi madodouble pawn eh. Nag-bishop A5, tineret ang pawn sa D2 at kinapture-capture. Nag-B4, hinarangan at nag-knight B5. Ayan, kumounter si Wesley. Counter threat. Kinapture, nakipagsabayan na si Prag. Yun nga lang po talagang masasabing pangit ang pawn structure ng puti kasi double pawn. Nag-F4 para basagin. Knight C4 para isolid lang. At kinapture na, capture. Bakit po knight? Para manatiling 2 pawn islands lang. Kasi pag ito pinang-capture, delikado pa yan. Baka bumagsak pa yung E5 eh. Knight takes E5 at nag-king F2. Okay, wala pa namang mga pasok-pasok. May knight, ano? At nag-rook D8 threat ang pawn sa D2. Nag-king to E3 depensa. Nag-rook D5 tineret ang pawn sa A5. Rook A4 depensa. And nag-king F7. Siyempre, paunti-unting gapang. D4, knight G4 check, king E4, at nag-rook B5. Okay, so nakatreat pa yung pawn sa H2. At okay, pinaalis. F5 check muna. King D3, knight F2 check. King C4 at nag-rook B1. Tiniret ang knight. Knight F3 at dito nag-knight D2. Okay, good move. Siyempre, nasa sentro ang knight. Maraming magagawa yan. At nag-rook B4. Hamon ng rook to rook. At dito mga kamatsas, ayun, dito na nagpasayaw-sayaw ng check. Dahil yung king ay hindi pwedeng lubayan ng dikit ng depensa. Kinulit na ng kinulit ni Wesley. At dito po mga kamatsas, nagtabla. Okay. 2779, 2745. So, maliit lang ang plus dito ni Wesley. Pero plus rating pa rin siya kasi kahit pa paano mas malaki ang rating ni Prag eh. Grabe si Prag. Silent ano? Biruin nyo. Parang kailan lang. Nasa 15 hanggang pumasok na sa top 10 si Prag. Si Prag talaga. Grabe mga Indians talaga ngayon. At ito pong sunod na pag-aaralan natin ay talagang nagkapisakan. Abdusattorov and Alireza Firouzja. Ayan. Kulelat po si Abdusattorov. Kumbaga, basag na yung kumpiyansa niyan eh. Kumbaga, ano na yan? Anong tawag dito? Talaga mababa na yung kumpiyansa kasi nasa kulelat ka eh. Yung tira mo parang atrasado pagka ganyan. Na-experience ko na yan dati. Diba? Sino bang hindi naka-experience na makulelat sa mga ganyang malakasang tournament? Ano? Itong si Firouzja, tingnan natin. Nasa isip ni Firouzja, kulelat to. Sira ang laro nito. Pero hindi pwedeng i-underestimate. Kahit kulelat yan eh. Puro 2,700 ang mga naglalaro. Diba? At ang naging laro po nila ay tinatawag na English Symmetrical Variation. Nag-D4 at nag-castling. Kinapture lang. Queen to queen ba? Bishop F4 variation lang ang ginawa dito ni Abdu. At nag-knight D4. Okay, hamon kagad ng knight to knight. Bishop E5 muna. Inirita yung knight sa D4. Knight C6. Pabalik-balik. At dito mukhang nagparamdam na si Firouzja. Sige, mabilis tayo magkatabla. Iniba ni Abdusattorov. Nasa isip ni Abdusattorov, hindi na, kulelat na ako eh. Ba't naman kailangan makipagtabla pa ako? Di lalong walang kabuhay-buhay. At nag-bishop F5 dito mga kamatsas. At yan ang lumalabas na novelty. Dahil rook E8 ang palagi ang ginagawa dyan. Nag-bishop F5 si Firouzja pero deadly rin ang threat kasi may knight C2. Imagine niyo po double. At dito nag-knight H4. Inistorbo ang bishop sa F5. At umiwas lang bishop E6 na bad mo ban si Firouzja. Dapat daw pontira ay bishop C8. Grabe, pinababalik. Okay. Para pang depensa na rin kasi sa pawn B7. Oo. Yun nga lang, parang lost tempo, no? Nag-bishop E6, tineret ang pawn C4 at tinagpasa talaga ang B7. Okay. Nag-E3 naman si
Abdusatorov, kumbaga parang tamang hinala siya na, uy, pag kinapture ko yung tore, capture, makokontrol niya yung diagonal. Huy! May huy. Okay. Nag-E3 eh. Pero sa computer, ang gusto pong tira, Bishop E5 lang. Grabe, ganun-ganun lang pala. No? Islog lang pala na ganun. Ano? Parang, kumbaga, parang di makagalaw yung knight kasi yung bishop may exchange eh, no? O, nag-E3, knight E6, Bishop E5. O, nagawa rin naman eh. At nag-capture, and then rook a d8, and then knight f3. Maisingit ko lang mga kamatsas, alam niyo ba yung feeling ng kulelat? Kasi meron ako nasalihang round robin. Hindi ko alam kung national championship yun eh. Nawala ako sa kondisyon mga kamatsas kasi talagang kumbaga mahaba kasi round robin. Nawala yung kondisyon ko sa katawan. Namalat ako, ubusipon. Naku, ang hirap makulelat. Bagsak lahat, pati kumpiyansa mo, malungkot ka, parang wala kang ganang kumain. Ang hirap mga kamatsas. Talagang, kaya itong side ni Abdusatorov, mahirap to. Lalo na kulelat. Wala, kumbaga, kahit sa mudaanin, walang kumpiyansang paghuhugutan. Ewan ko kung paano siya makaka-recover pa sa ganyan. Mahirap yan. During the process of this round robin, psychological yan eh. Knight E1, tineret ang bishop, bishop F5, and then nag-A4, at nag-knight G5, nag-F3. Okay, knight D7, ayun po. Dito na, talagang nag-blunderatious bigla si Firouzja. Dapat daw po kasi ang tira dito ay makipag-exchange na rook takes D1, rook takes D1, tapos bishop C8. Ayun, yun nga lang ang hirap ma-realize na ganun. Kasi unang-una pag kinapture mo, tipong sa human eye view, parang maaagaw lang ng puti yung D-file eh. 'Di ba? Ulitin natin. May senyas pa. Knight D7, ayun, nakipagtapatan, bishop to bishop, at nakipag-exchange at nag-G4. Inatake, only square, bishop E6, takbo, H4. Ayun, dito na. Lumabas na ang hindi inaasahang long lights na knight. Nakulong ang Yokabab. Bishop B3. O wala. Nakabawi nga pero two minor pieces sa isang tore. O boss. Knight E5, Bishop A6. Ayun. Ganito na lang pinasok ni Firouzja na tema ng endgame. Pero yung tineret muna. Ano pa rin yan eh. Tatlong minor pieces yan eh. A6. Ayun, pinauwi. Bakit ayaw mag-rook dito? Pag nag-rook... oo. Kakainin pala yun. So nag-rook B6 muna. So may threat. Knight D1. Grabe kahiga yung mga Yokabab. So rook B4. Tineret ang pawn A4. At F4 muna. Atras muna ang knight. Knight C2 tineret. Kinapture. Knight C3. Only square rook A5. Ha? Grabing galing ha. Bishop C4. Ayun, bad boom nga lang si Abdu. Okay, dito kasi walang squares na pwedeng puntahan ng tore, parang masasabing nakakulong. Pero ang accurate pala dito is King F2. Oo nga, yan lang muna. Kumbaga, kasi ang ganda sana kung mabi-B4 na malapit yung king. Yan lang daw ang tira. Pero, nag-bishop C4 si Abdu, F6, capture na G5, Knight E8, King F2, Knight D6, and then Bishop E6. So, naghahanap dito ng tamang pwesto eh. H6 binasag na, capture, and then King F3. Mangyari yung tore, di makagalaw. Grabing tore yan. Knight B5, ayan, para maiba-iba yung timpla, para makawala yung tore. Pero nag-Knight E4. Ayaw ni Abdu, mini-maintain niya yung pagkapangit ng pwesto ng tore. Knight D6 bumalik. At the same time, para madepensahan yung pawn C5. At kinapture na and nag-King E4 para lapitan na ni Abdu at kuhanin na yung pawn D6. Pero binad mo ba ng computer? Dapat daw po is Knight A3. Talagang kinukulong magaling yung tore talaga, Kinukulong eh. O, King E4, Rook B5, threat dito, B3 muna, Rook A5 ulit, and nag-maneuver, hanap-hanap ng likot-likot, maneuver, A4, basag, capture, and then King D5. Ayan, pero dito po, kitang-kita naman sa evaluation bar eh. G5 in F5, ayun, nakapag-create pa nga ng paspon. G4, kailangan mabilis ang counter, panggulo, F6. Ayun, kinapture bigla. Bakit kaya kinapture? Yun lang mga kamatsas, longkotizers kay Firouzja.
Dapat daw ang tira is G3. Diyan lang daw. Oh. Kung tutusin parang slightly better lang yan ang position na yan F7 anytime may King G7 naman Oh, okay pa yan Okay pa block dyan Pero dahil kinapture ang bishop sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, gumanon. Para threat ito. Gumanon, capture. Gumanon. Ayun, ang masakit. Threat, pagka nag-push knight E4 check. Nag-push na nga. Pero teka muna mga kamatsas. Kasi ganun lang Ganun lang Teka muna. Why not King F5 para alam natin magna knight E4. Di rin pala makaka-push. Bustawi, di rin pala makapush King G6. Pagka gumanyan, kakainin ito. Pag nag C4, King D5. Pagka gumanon, wala, kainin lang Mahabol yung paspon ba? Ayun, biglang nahabol. Gaganon, no? Habol Nahabol. Okay, balik tayo. Kaya gumanon na lang si Perusia. Blanderacious ang pinasok ni Perusia na endgame. Ang sakit naman nun. Bakit nag-resign dito si Perusia? Kasi pag nag-C4 po, ito gagawin, King D5. Pag nag-C3, may King D4. Kapag gumanon, may Knight D2 check. And then pagka gumanon, nakakontrol na and dire-diretsong na yung paspon. Yan po ang mga maiinit na laban at ito naman ang standing nila. Makibalita tayo. Standing. Okay, alisin muna natin yung score blocker natin. Okay, para sa standing, nangunguna pa rin si Perusia sa score na 5 points pero tied na sila ni Pragnananda at Wesley So pumapangatlo, tied sila ni Levon Aronian, MVL, Duda, Sevian 4 points, World Champion Gukes 3.5 points, Perusia 3 points, and Abdu Saturov still at the bottom 2.5 points mga kamatsas. Ayun. So dito po ay talagang masasabi mga kamatsas na mabigatan talaga ang lineup na to. May mga category level ito. Mataas ang category level ng round robin na to. Yan. Noong araw mga kamatsas sa mga libro-libro, magazine, lagi may nakalagay na category 20+. Ibig sabihin, mabigatan na yung level ng mga players noon. May mga category ang round robin may mga level yan sa aking palagay, itong pinakamataas na category sa ngayon sa ganitong round robin. Sa ngayon, na lumalaganap na round robin sa buong mundo, pinakamatindi ito. Wala nga lang si Magnus. Kung nandyan si Magnus, di lalong mas napakaganda. At dahil po 10 sila, meron pang remaining isang round na lang. Last round na lang pala. Sino makakalaban ni Wesley? Last round na to Ang makakalaban ni Wesley sa last round ay si Nodirbek Abdu Saturov. Ayan. I-live kaya natin to mga kamatsas. Comment down below mga kamatsas kung gusto nyo i-live. Magtsatsaga nga lang tayo ng madaling araw. Madaling araw tayo nito. Alauna. Pero last round. Kalaban niya si Abdu Saturov. White si Wesley. Kung gusto niyo pong i-live mga kamatsas comment down below. Pag nakita ko pong marami, ilalive natin. Okay, matutulog. Madaling araw sa atin yon. Maraming salamat po mga kamatsas sa may mga suggestions at mga request ng anumang mga bagay. Lapag nyo lang po sa comment section below. And paki-heart naman po, like ang ating upload videos. And salamat po sa palagian yung pagsuporta mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.